Pinulot ko ang isang bulag na dalaga na tila walang may gusto. Naging abala rin ako sa iba pang mga bagay. Araw-gabi ko siyang tinukso, sinamantala ang lahat ng pagkakataon. Hanggang sa mabunyag ang tunay niyang pagkatao. Siya pala ang tanyag na, munting prinsesa, hinang kinikilalang key Golden Circle, sa mundo ng negosyo, kilala sa pagiging desidido at walang awa. Ang kanyang mapapangasawa ay isang sikat na batang aktor. Sa takot, nag-impake ako agad ng gabing iyon at tumakas papuntang ibang bansa. Pagkaraan ng 7 taon, nagkita kaming muli ng hindi inaasahan. Nagpanggap akong hindi kami magkakilala. Ang babaeng nakasuot ng sexing damit ay dahan-dahang. Kinalas ang kurbata ko. Mahina ang kanyang tinig ngunit hindi matatanggihan. Kuya, pasaway ka. 7 taon, 7 beses. Huwag ka nang umasang makaalis kung kulang kahit isa. Hindi ko inaasahan na sa ganitong sitwasyon kami muling magkikita ni Liu Ruyan. Napapaligiran siya ng mga taong humahanga sa kanya, nasa gitna ng atensyon. Nakasuot siya ng hapit na pulang bestida. Bilang isang bagong tanyag na personalidad sa mundo ng negosyo, ini-interview siya ng mga reporter. Ang kanyang pananalita ay angkop, elegante, at may halong lamig, bahagyang nakayuko ang kanyang mga mata. Na nagpapahiwatig ng otoridad na likas sa mga nasa itaas. Hindi masukat ang kanyang kagandahan. Samantalang ako, nakatayo sa entablado, wala pang 2 metro ang layo sa kanya. Hawak ang mikropono, natutumba-tumba dahil sa siksikan ng mga tao. Chenze, bakit ka nakasuot ng baseball cap sa loob ng kwarto? Nakasalubong ko ang ex ko. Mga kapatid, i-screen record nyo to, parang awa nyo na. Agad akong sumenyas ng T-promote promosyon. Sa totoo lang, ang tunog ng screen recording ay hindi gaanong maririnig sa maingay na paligid. Ngunit si Liu Ruyan, matagal na namuhay sa kadiliman. Kaya't ang kanyang pandinig ay higit na matalas kaysa sa karaniwang tao. Kaya naman noon, gustong-gusto kong bumubulong sa kanyang tainga. Nagsasabi ng mga mahalay na salita. Pinagmamasdan ang pamumula ng kanyang tainga na gumagapang hanggang sa kanyang balagat. At ninanamnam ang panginginig ng kanyang mga daliri dahil sa hiya. Ngunit dahil hindi niya ako makita, wala siyang matakasan. Ang magandang tinig ng dalaga ay nagkaroon ng bahid ng halinghing. Ang kanyang mga matang hindi makapokus ay puno ng pagkaawa. Sa bawat salita niya inang-aakit. Huwag ganyan. Hinahaplos ko ang kanyang maputlang labi. Unti-unti siyang isinandal sa pader. Nakikita kong gusto niya akong itulak. Ngunit nahihirapan siyang mahanap ang tamang pwesto. Minsan, ang kanyang mga kamay ay napupunta sa mga hindi dapat mahawakang bahagi. Para siyang isang nagulat na kuneho. Nang makitang sobra na ang pang-aasar ko. Bumulong ako at nang akit, tawagin mo akong kuya, palalayain na kita. Ngayon, kapag naaalala ko ang mga sandaling iyon, gusto kong bumalik sa nakaraan. At suntukin ng 2 beses ang sarili kong nahumaling sa kahalayan. Ang inyong pagkakawang gawa para sa mga may kapansanan. May kinalaman ba ito sa inyong nakaraang karanasan bilang ordinaryong mamamayan? Noon po ba ay nakaranas kayo ng diskriminasyon at pang-aapi? Isang reporter ang sumiko sa baguhang reporter na nagtatanong. Kung pagbabasehan ang paraan at reputasyon ni Liu. Sino naman ang mga ngahas na apihin siya? Malamig ang tinig ni Liu Ruyan sa entablado. Walang mababakas na emosyon. Naranasan kong maapi ng matindi. Nagulat ang mga reporter. Tuwang-tuwa na parang nakakuha ng malaking balita at nagpatuloy sa pagtatanong. 7 taon na po ang nakalipas. Nakahilom na po ba kayo? Kung makikita ninyo muli ang taong umapi sa inyo noon, ano po ang gagawin ninyo? Hindi mahahalata. Bahagyang umiti si Liu Ruyan. Hinahaplos ang singsing sa kanyang palasingsingan. Baka guni-guni ko lang. Ngunit pakiramdam ko'y ang kanyang tingin ay pasulyap-sulyap. Sa direksyon ko. 7 taon. Ang naaalala ko lang ay 2,656 na araw. Ang lahat ng sakit na iyon ay dapat niyang pagbayaran ng doble. Malakas ang aircon sa loob. Ngunit bigla akong kinilabutan. Hindi katakatakang sinasabi ng mga netizen na huwag mamulot ng babae sa lansangan. Ganito pala ang kahihinatnan. Noon pa sana, dinala ko na si Liu Ruyan na palaboy-laboy sa kalye. Sa presinto. Hindi iyong nahumaling ako sa kanyang kagandahan.
At parang sinapian, iniuwi ko siya. Naramdaman din ng mga reporter na hindi maganda ang atmosfera. Nagbiro sila. Nagbibiro lang si Ms. Liu. At mabilis na nagpalit ng paksa. Nakilala na kaya ako ni Liu Ruyan? Pagkatapos ng interview. Habang iniisip ko ito, inaalo ko ang sarili ko. Huwag nang sabihing bulag si Liu Ruyan noon. Hindi niya talaga ako nakita. Kahit ordinaryong tao. Hindi rin siguro maaalala ang taong nakita niya 7 taon na ang nakalipas. Sa puntong ito, nakahinga ako ng maluwag. Miss Chen, sandali lang. Sa labas ng pinto ng elevator. Kumaway sa akin ang assistant ni Liu Ruyan na si Xiao Li. Umiti ako at tumango. Habang baliw na pinipindot ang buton para magsara ang elevator. Nang malapit nang magsara ang pinto ng elevator. Bago pa ako makapagdiwang. Isang pares ng mapuputi at makikinis na kamay ang biglang sumingit sa pagitan ng 2 pinto. Kung hindi lang sa mukha ni Liu Ruyan. Na sobrang ganda. Aakalain kong napasok ako sa isang pelikulang pang-adulto. Pero kumpara kay Liu Ruyan, mas gugustuhin ko pang makasabay sa elevator ang isang karakter mula roon. Miss Chen, nagtatakang tumingin sa akin si Xiao Li. Pasensya na, napindot ko ng mali. Yumuko ako habang ginagaya ang tono ng boses ng tatay ko kapag naparami na ng sigarilyo. Mabuti na lang at hindi masyadong pinansin ni Liu Ruyan. May pumasok na pulis. Tala, ang bahaging ito ay tila biglaan at hindi akma sa daloy ng kwento, maaaring pagkakamali sa orihinal na teksto. Ang opisyal niyang taas ay malaking dibdib, maliit na baywang, mahahabang binti, pang-standard na pangangatawan ng modelo. Hindi mo mapipigilang mapatingin ng 2 beses. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Nakatayo ako sa pinakamalayong sulok mula sa kanya, habang marahang hinihimas ang peklat sa aking pulso. Ito ang maliit kong kilos kapag kinakabahan. Dahan-dahang bumababa ang elevator mula sa itaas. Habang parami ang mga taong sumasakay, napilitang lumiit ang distansya namin ni Liu Ruyan. Biglang umatras ang babae sa harapan, at nang malapit na niya akong matapakan, walang bakas na humarang si Liu Ruyan sa harap ko. Hindi ko matukoy kung sadya niya akong tinulungan, o napagod lang siya sa kakatayo at gusto lang gumalaw-galaw. Base sa ugali niya, malamang ang huli. Sa makipot at saradong espasyo, wala akong mapuntahan. Halos magkadikit na kami ni Liu Ruyan. Naaamoy ko pa nga ang banayad at nakakapanatag na bango mula sa kanya. Bigla nitong pinukaw ang ilang mahirap sabihing alaala ng katawan. Pero ilan lang ang nakakaalam na si Liu Ruyan ay hindi mahilig magpabango pero mailikas na bango ang katawan. 7 taon na ang nakalipas, kapag gulong-gulo ang isip ko, paborito kong biglain siya. Kapag hindi nakatingin si Liu Ruyan, bigla ko siyang dinadaganan sa sofa. Mahigpit niya akong niyayakap, hinahaplos-haplos. Minsan, sumusobra ang aming biruan. Para pakalmahin ako, walang magawa si Liu Ruyan, kundi sa dilim ay dahan-dahang iangat ang kanyang pang-itaas at ilantad ang kanyang mapuputing dibdib. At ang namumulang utong na parang seresa, hindi niya nakakalimutang paalalahanan si Kuya, gamit ang kanyang malambing at matamis na boses, 5 segundo lang ha. Ang mga kurba na nakakapagpainit ng dugo, ang malambot at nababanat na pakiramdam sa hipo, ang nag-iinit na temperatura pero ang kasalukuyang Liu Ruyan na malamig at mailap na tila isang higanting milya-milya ang layo, ay unti-unting nagiging isa sa aking alaala. Umiling-iling ako, sinusubukang alisin ang mga kung ano-anong iniisip. Pero lalo lang bumibilis ang tibok ng puso ko. Para ibahin ang atensyon ko, tumingin-tingin ako sa paligid. Nakita ko sa built-in na advertisement panel sa elevator ang litrato ni Jay Hengxiao, ang sikat na batang aktor sa showbiz. Ang pamilya Su at pamilya Liu ay matagal nang magkakaibigan. Bata pa lang si Jay Hengxiao at Liu Ruyan ay naipagkasundo na sila. Si Liu Ruyan ay kilala sa industriya sa pagiging malamig. Noong panahong nakatira kami ng magkasama, mas lalo pa siyang naging malamig na parang anumang oras ay pwede na siyang magpakalbo at magmadre. Minsan, may isang male star na sa isang inuman ay nagkunwaring lasing at bumagsak sa kanya. Kinabukasan, agad siyang na-soft ban. Pero maraming beses siyang nakuhanan ng litrato na kasama si Jay Hengxiao. Kamakailan lang, ang mumurahing bakal na singsing na matagal ng suot ni Liu Ruyan sa palasingsingan ay sumikat ng husto online.
Lahat sa internet ay nag-iisip kung sino ang lalaki sa likod ng singsing na iyon. Mabilis na nag-post si Jai Hengxiao sa Weibo ng isang luma at kaparehong estilo ng pulseras na naging trending topic at nagdulot ng matinding kasikatan. Pero ang singsing na iyon, kamukhang-kamukha ng napanalunan ko noon sa isang maliit na laro sa kalye. Dahil sobrang simple ng disenyo, pag-uwi ko, basta ko na lang itong ibinigay kay Liu Ruyan bilang regalo. Lagi niya itong suot. Siguro para araw-araw niyang paalalahanan ang sarili na huwag kalimutan ang kahihiyang dinanas niya noon. 7 taon na. Anong klaseng matinding galit ang hindi kayang maglaho? Akala ko ang mga nakaraang pangyayari ay nalimot na. Kaya naglakas loob akong bumalik sa bansa. Hindi ko inaasahan na ganito pala katindi magtanim ng sama ng loob si Liu Ruyan na parang iiyak na. Pagbaba ko ng elevator, bilang si Reporter Chen, wala pa akong 2 hakbang na nagagawa, narinig ko ang boses ni Liu Ruyan mula sa likuran. Sa harap ng maraming dumadaan na kasamahan sa trabaho, napilitan akong huminto. Inayos ko ang boses ko para maging pinakamalaki at pinakmagaspang. Lumapit sa akin si Liu Ruyan. Lahat ng tao sa paligid ay sabay-sabay na napatingin ng may kuryosidad. Narinig ko kay Xiaoli na kakarating mo lang daw noong 1 buwan para magtrabaho. May kailangan po ba kayo, Yunef Liu? Gusto ko lang matapos agad ang usapan. Reporter Chen, welcome sa aming kumpanya. Sana maging maayos ang ating pagtutulungan sa hinaharap. Iniabot ni Liu Ruyan ang kanyang kamay. Akmang iabot ko na ang kamay ko para makipagkamay, nang bigla kong maalala ang peklat sa aking pulso. Kahit hindi nakakakita si Liu Ruyan, siguradong alam niya ang tungkol sa peklat na iyon. Umatras ako ng 1 hakbang at itinago ang kamay ko sa likod. Mabilis na umikot ang utak ko. Basta na lang ako gumawa ng dahilan, pasensya na, nasugatan ang kamay ko. May gamot pa at hindi pa tuyo. Bahagyang kumunot ang magandang kilay ng babae. Reporter, natatakot ka ba sa akin? Paano naman po? Napakabait niyo nga po, eh. Hindi ba't napakadali niyong lapitan? Pilit akong tumawa ng 2 beses para magmukhang kampante. Pero sa totoo lang, ang puso ko ay nasa lalamunan ko na. Yung dating mukhang magandang manika, malambot, maamo, at sunod-sunuran na bulag na dalaga, ay sa araw na ito, pagkatapos ng 7 taon, ay may aura na sobrang lakas na hindi mo magawang suwain. Sa oras na iyon, naisip ko, o baka naman ang tawag na Reporter Chen ay masyadong formal. Hindi kaya mas pamilyar kung kuya ang itatawag ko. Hininaan ni Liu Ruyan ang kanyang boses, ang kanyang mahahaba at magagandang mga mata ay titig na titig sa akin, para siyang isang lobong matagal nang nag-iisa na sa wakas ay natunton na ang kanyang bibiktimahin. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag na parang berde. Pakiramdam ko, ang lahat ng dugo sa aking katawan ay parang tumigil sa sandaling iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, sinubukan kong mahanap muli ang aking boses. Mas matanda po ako ng ilang taon kay Ms. Liu. Kung hindi po mamasamain ni Ms. Liu, pwede rin pong kuya ang itawag niyo. Hinihintay pa po ako ng girlfriend ko sa bahay para pakainin ang anak namin. Napahamak na. Sabi nga nila, kapag nasa labas ka, ikaw ang gumagawa ng sarili mong pagkakakilanlan. Pilit kong pinakalma ang aking sarili, sinusubukang magmukhang tahimik. Ang tono ng boses, ngiti, lahat ay perpekto. Pero nakalimutan kong itago ang aking totoong boses. Nang ma-realize ko ang problemang ito, ang malalim at misteryosong mga mata ni Liu Ruyan ay unti-unting naging madilim at hindi mabasa, para bang kaya niyang basahin ang buong pagkatao mo. Ang dating malambing na boses ng dalaga, pagkatapos ng ilang panahon, ay nagkaroon ng bahid ng kapanatagan. Nang bahagya siyang yumuko pasulong, naramdaman ko ang bigat ng kanyang presensya, na hindi mo matatakasan. Masaya bang paglaruan ako? Hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo. Sinubukan kong umalis, pero sa mismong sandaling hahakbang na sana ako, inatake ako ng hypoglycemia. 1 segundo bago bumagsak ang aking katawan, may sumalo sa akin. Ang ilaw ay paandap-andap. Malabo kong nakita si Liu Ruyan na kanina lang ay puno ng nakakabigat na presensya, ay namumula ang mga mata. Nagulo ko rin ang damit niya at lumitaw ang maliit na nunal sa kanyang balagat. Hindi maipaliwanag na sensual. Baka guni-guni ko lang. Narinig ko si Liu Ruyan sa aking tainga, paulit-ulit na tumatawag, kuya, ang kanyang boses ay apurado at maihalong pag-aalala. Hindi ako makapagsalita.
Nagdidilim ang paningin ko. Pilit kong pinanatili ang ulirat at sumenyas akong bigyan niya ako ng makakain. Pero natigilan si Liu Ruyan sandali at dahan-dahang yumuko. Agad akong napadilat ng mata. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko para bumangon, pero tuluyan na akong nawala ng malay. Nang magkamalay ako, nasa kama na ako sa ospital. Malumanay na sinabi ng nurse sa tabi ko, Jinbei Chen, gising ka na. Sandali pa po, matatapos na rin ang dextrose ninyo. Nagpasalamat ako. Sumagi sa isip ko ang mga nangyari bago ako himatayin. Hindi ko maiwasang dilaan ang medyo tuyo kong labi. Nahalikan kaya ako ni Liu Ruyan? Kahit na hindi malinaw ang pagkasabi ko at nagkamali siya ng interpretasyon, may gusto naman siyang iba, di ba? Bakit naman siya susunod sa ganitong hindi makatwirang hiling? Kung hihilingin ko sa kanyang palayain ako at bigyan pa ako ng 100,000,000, susunod kaya siya? With Chen, pasikretong tumingin sa paligid ang nurse at lumapit sa akin, binabaan ang boses. Kayo po ba ni Liu ID? Nahiyang itinaas ng nurse ang dalawang hintuturo at pinag-ikot-ikot ito na may ngiting parang tita. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nagkaroon ng ganitong kakatuwang akala. Agad akong kumaway, hindi kami magkakilala ni Liu Ruyan. At saka, hindi ba't may kasunduan na sila ni Ji Hengxiao? Ang nurse ay nagbigay ng tingin na parang, sige lang, mag-imbento ka pa. Kuya, nagkakamali ka sa kanilang dalawa. Biruan lang iyon ng mga matatanda noong kapapanganak pa lang sila, hindi na iyon binibilang. With Chen, hindi mo ba nakita noong dinala ka rito? Pulang-pula ang buong mata ni Liu. Hawak na hawak niya ang kamay mo, halos madurog na siya. Kahit anong pilit namin, ayaw niyang bumitaw. Ako itong sismosa, naamoy ko agad. Mabuti na lang at hypoglycemia lang at bahagyang malnutrisyon ang naging diagnosis. Kung hindi, akala ko talaga sasabihin na ni Liu sa amin, kapag hindi niyo siya ginamot, lahat kayo sa ospital na ito, mamamatay. Itong nurse na ito, ilang libro na kaya din Dominant Female Z, na nobela ang nabasa niya. Nagkakamali ka. Pinanood ko ang nurse habang tinatanggal ang karayom ko. Mapaghiganti ang taong yun at sobrang bagsik. Siguradong iniisip niya ngayon kung paano ako gagantihan. Haha! Biglang umubo ng 2 beses ang nurse at kinindatan ako. Doon ko lang napansin na si Liu Ruyan pala ay nakatayo na sa may pintuan, hindi ko alam kung kailan pa. Nakapalit na siya ng damit, bahagyang mapula ang gilid ng mata, pero malamig pa rin ang kanyang kilos, kahit may bahid na ng pagiging dalaga. Nahihiyang umiti ang nurse at mabilis na umalis. Ano to? Itinuro ko ang thermal container na hawak ni Liu Ruyan, inaalo ang sarili na baka kararating lang niya. Hinubad ni Liu Ruyan ang kanyang coat at pumasok. Pagkain na gawa ng masamang tao na mapaghiganti at sobrang bagsik. Ang puso kong nag-aalala ay tuluyan ng namatay. Binuksan ni Liu Ruyan ang lunchbox, inilabas ang mga ulam sa loob at inilagay sa harap ko, sa isang maliit na mesang pansamantalang inilagay doon. Sweet and sour pork ribs, pork trotters, fried chicken, boneless chicken feet, lahat ay mabango at paborito ko. Pero nang makita ko ang mga ito, bigla kong naalala noon na mabigat ang mga gawain sa pag-aaral, wala akong oras magluto, kaya puro take-out lang araw-araw. Nang dumating ang munting bulag sa bahay, ang kaawa-awa ko ng budget ay lalo pang nabawasan. Kaya, sinabi kong ang pagluluto ay ang pinakamagandang dote ng isang babae, bilang dahilan para itaboy si Liu Ruyan sa kusina, piliting magluto ang isang bulag. Dahil doon, nahasa ang kanyang galing sa pagluluto. Nang malaman ito ni Luping, recording screen, tila pangalan ng kaibigan, sunod-sunod siyang nagpadala ng 4 o 5 voice message. Tatay, nakalimutan mo na bang bulag siya? Hindi ka ba natatakot na baka gantihan ka niya kapag nakaangat na siya? Sinasabi mong mabait ka sa kapwa, bakit ang tigas mo sa munting bulag na iyon? Mahina akong sumagot, pero ang sarap niya talagang magluto. Sige, kain lang tatay. Kain lang. Sino ba namang makakatalo sa iyo sa pagkain? Kung iisipin, kung galit sa akin si Liu Ruyan at gusto niya akong pagbayarin, hindi naman lahat kasalanan niya. Sa totoo lang, may kaunti rin akong nagawang mali. Matagal ka na ba sa ibang bansa, kaya hindi ka na marunong gumamit ng chopsticks? Nakayuko ako at pinag-iisipan ang sarili kong mga pagkakamali. Itinaas ni Liu Ruyan ang kanyang kamay, akmang hahawakan ang buhok ko. Agad akong umiwas.
Kuya, ayaw mo ba talagang hawakan kita? Hindi ka naman ganyan dati. Huminto sa ere ang kamay ng babae, ang kanyang matamis na boses ay maihalong hindi maipaliwanag na hinanakit. Medyo naguluhan ako. Hindi ba't sinabi niyang pagbabayarin niya ako ng doble sa lahat ng sakit na dinanas niya? Ano itong ginagawa ni Liruyan ngayon? Naglalambing? O baka bagong paraan ito ng pang-aasa? Naintindihan ko na. Ang linyang hindi ka naman ganyan dati ay mayroong tago at pasaring. Palihim niyang isinusumbat ang mga kalupitan ko sa kanya noon. Ang galing talagang umarte ng mga taong nasa negosyo at matalino pa. Pati pagmumura ang ganda at hindi direkta. Muntik na, kung mahina lang ang reading comprehension ko, iisipin ko talagang nalulungkot siya dahil iniiwasan ko siya. Liuruyan, paano mo ba talaga ako nakilala? Hindi mo naman ako nakita noon. Naisip ko na pagbalik ko sa bansa, sa ugali ni Liuruyan na tuso at mapaglaro, baka makilala niya ako balang araw. Pero hindi ko inasahang sa unang pagkikita pa lang ay mabubuking na ako. Dahil hindi na rin maitatago, gusto kong malaman ang totoo. Napakaraming tao na magkasing tunog ang boses, at mas marami pa ang may peklat sa pulso. Dagdag pa ang 7 taon, sapat na iyon para malimutan ang alaala ng isang tao. Hindi ako naniniwalang dahil lang doon ay lalampasan na niya ang pagdududa at ganito na lang niya kakatiyak ang pagkakakilanlan ko. Kuya, kung araw-araw mong iniisip ang iisang tao, 7 taon mo siyang hinahanap-hanap, kahit sa panaginip mo ay siya pa rin, kapag isang araw ay tumayo na siya sa harap mo, hindi mo ba siya makikilala? Walang kurap na tumitig sa akin si Liuruyan, ang kanyang mga mata ay purong itim, walang bahid ng anumang kulay. Kahit na malamig ang korte ng kanyang mga mata, sa sandaling ito ay puno ito ng emosyon. Ang namumulang gilid ng mata niya ay parang umiyak, nakakaawa. Pero ang kanyang karaniwang imahe sa media na malamig at mailap ay malayong malayo rito. Sa halip, para siyang isang magandang tuta na nabasa ng ulan at naghahangad ng yakap ng amo. Bigla kong naintindihan ang sinabi ng nurse kanina, na mukha siyang madudurog na. Ngayon, hindi ko matiyak ang tunay na intensyon ni Liuruyan. Gulong-gulo ang isip ko. Kaya yumuko na lang ako at nag-focus sa pagkain. Noong una, medyo nag-alala ako na baka may ginawang masama si Liuruyan sa pagkain. Hindi ako nagdududa na posibleng kahit kasal na ang apo ni Luping, nasa ilog pa rin ako at hindi pa nahahanap. Pero hindi ko mapigilan. Isang upuan lang, naubos ko lahat ng laman ng mga plato. 7 taon akong nag-aral sa Germany, araw-araw ay tinapay at patatas lang, at ang hirap pa ng mga kurso. Nang matikman ko ang tadyang, halos maiyak ako. Pagkatapos kong kainin ang huling butil ng kanin, nabulunan ako. Agad kong kinuha ang baso ng tubig sa mesa at lumagok ng 3 beses. Doon ko lang napansin na baso pala iyon ni Liuruyan, at ang bibig ng baso ay napuno ko na ng sebo. Sayo na yan, mahinang sabi ng babae. Si Liuruyan ay may pagka-OC, ayaw niyang nakikigamit ng gamit sa iba, lalo na sa hindi kaparehong kasarian. Mukhang nagkasala na naman ako sa taong ito. Sorry, hindi ko sinasadya. Akmang sasabihin ko sanang pwede ko siyang palitan ng bago. Pero nang makita ko ang brand ng baso, tahimik na lang akong tumikom. Lumipat ang tingin ko mula sa tubig sa baso papunta sa mukha ni Liuruyan, unti-unting bumaba at napunta sa kanyang namumulang labi. Hindi ko maiwasang isipin ang ginawa niya bago ako himatayin. May isang tanong na gustong-gusto ko nang itanong. Teka, Liuruyan, hinalikan mo ba talaga ako? 2 salita na lang ang nasa dulo ng dila ko pero hindi ko masabi. Ang pula ng mukha ko ay parang sasabog na. Gusto ko nang isubsob ang ulo ko sa unan. Sa unang pagkakataon, naisip kong mas mabuti pa sigurong hindi nakakakita si Liuruyan. Gusto mo bang meron o wala? Aysan. Magsalita ka, kuya. May bahagyang ngiti sa labi ni Liuruyan, nag-aapoy ang kanyang tingin. Si Liuruyan, isang demonitang nakabalak kayo bilang isang malamig na bulaklak. 7 taon kaming hindi nagkita, nagbago na pala pati species ng babaeng ito. Biglang tumunog ang cellphone, sinira ang malanding atmosfera, at ginising ako na muntik ng matukso ng kagandahan. Sinagot ni Liuruyan ang tawag. Mula sa kabilang linya ay boses ni Xiaoli. Hindi po kayo pumasok sa kumpanya buong hapon. Yitset, kasama ko ang isang napakahalagang tao. Huminto sandali ang lalaki ko, Din Taiman, at sumenyas sa akin ng boyfriend. Liuruyan.
Natakot ako sa kawalan niya ng preno sa pagsasalita. Tumayo ako para iwasan ang cellphone. Hindi inaasahan, biglang itinaas ng babae ang kanyang kamay. Hindi ko na napigilan ang puwersa ko at nahila ko ang kanyang kwelyo. Kasabay ng malinaw na tunog ng pagkapunit, ilang butones ang tumalsik at gumulong sa sahig, naglantad ng malaking bahagi ng kanyang balat. Kuya, huwag kang magmadali. Marami pa tayong oras para sa ganitong bagay sa hinaharap. Dahan-dahang inayos ni Liuruyan ang kanyang damit. Namangha ako sa pagiging bastos ng taong ito, hindi ako makapagsalita. Halatang natakot din si Xiaoli, medyo nautal siya. May lalaki po, Liu. Baka gusto niyong i-cancel ko na lang yung meeting niyo mamayang gabi. Hindi na kailangan, babalik din ako agad. Kapag kaharap ang iba, bumabalik si Liuruyan sa kanyang karaniwang malamig na tono. Pagkalipas ng ilang segundo, akmang ibababa na ni Liuruyan ang telepono nang may marinig na sigaw mula sa kabilang linya. Makinig kayo. Mukhang mamumulaklak na ang ating Edith Liu na parang 1,000 taong bakal na puno. Isang workaholic na nag-o-overtime kahit nakadextrose, hindi pumasok buong hapon para lang sa isang lalaki. Seryoso, ngayon ko lang narinig si Emil Liu na ganito ka-sweet magsalita. At saka, yung boses ng lalaki, kamukhang-kamukha ni Reporter Chen. Ah, wala na ako. Teka, si Reporter Chen ba ay si Chenze? Hindi ba't kararating lang niya sa bansa? Saan siya nakakuha ng oras para makilala si Emil Liu? Kuya Li, sigurado ka bang hindi ka nagkamali ng dinig? Imposibleng magkamali. Si Reporter Chen ay taga Jiangnan, maputi, matangkad, at sobrang gwapo. Tandang-tanda ko siya. Waa, si Emil Liu ang goddess ko. Ang swerte naman ni Chenze. Hanggang saan na kaya sila? Paano na to, parang madudurog na ang puso ko. Pupuntahan ko siya para tanungin. Huwag kayong magkalat ng chismis. Si Emil Liu at Ji Hengxiao ay bagay na bagay at magkababata. Si Chenzi ay ordinaryong intern reporter lang. Paanong magkakagusto si Emil Liu sa kanya? Bakit ba kayo naniniwala agad sa sabi-sabi? Hindi ko alam kung sino ang sumigaw ng hipotek sa gitna ng mga tao. Kuya Li, bakit naka-on pa rin yung tawag mo sa cellphone? Patay. Kasabay ng isang matinis na sigaw, naputol ang tawag sa kabilang linya. Itinaas ko ang kumot para magmukhang mas may otoridad. Liuruyan, 7 taon na tayong hiwalay. Kuya, walang nagbanggit ng hiwalayan. 7 taon lang tayong Ang sikat ng araw ay parang talo na bumubuhos mula sa bintana, pati ang mumurahing singsing ay nagmukhang mamahalin. Noon, nang malaman ko ang tunay na pagkatao ni Liuruyan, bumili ako ng tiket para sa hating gabi at nagmadaling umalis. Para maiwasan ang gulo, nagpalit agad ako ng phone card at WeChat. Mukhang hindi nga kami formal na nag-usap ni Liuruyan tungkol sa hiwalayan. Pero 7 taon kaming hindi nagkita, baka naman sinasadya lang akong paglaruan ni Liuruyan para gantihan ako sa pagsasamantala ko noon at panloloko sa kanya para makipagrelasyon sa akin. Sige, ngayon ko nasasabihin, maghiwalay na tayo. Sinayang mo ang 7 taon ko. Ilang 7 taon ba meron sa buhay ng isang tao? Hindi naman siguro sobra ang 1,000,000 separation fee, di ba? Tamad ang tono ni Liuruyan, parang haplos ng balahibo. Paano niya nagagawang sabihin ang ganito kainis na mga salita sa ganito kaakit na tono? Si Liuruyan ngayon ang malaking boss namin ni Luping. Para sa nagsisimula pa lang naming karera, kailangan kong magtiis. Hindi ko siya pwedeng kalabanin. Ang hirap na hirap kong ipunin na tapang ay nawala na naman, pati boses ko ay humina. Pwede bang hulugan? Sa tingin mo? Tinaasan ako ng kilay ni Liuruyan. Kinuha niya ang cellphone ko, bihasang binuksan ang password at nag-add sa WeChat. Nang ibalik niya ang cellphone ko, nakita kong nakapin ang WeChat niya. Wala pang 1 segundo, lumabas sa chat box ang 52,000 na transfer. Ano to? Sabi ng doktor, medyo malnourished ka. Simula ngayon, sabay tayong kakain ng almusal, tanghalian at hapunan. Hindi. May karapatan ang empleyado na tumanggi sa hindi makatwirang utos ng boss. Matigas kong sabi. Dahan-dahang tinapos ni Liuruyan ang sinasabi, bawat kain may transfer na 52,000. 88,000. Nagningning ang mga mata ko. Agad kong hinawakan ang braso niya. Tahimik na tumingin sa akin si Liuruyan, hindi nagsasalita.
Patay. Sa isang iglap, nakalimutan kong siya si Liu Ruyan, hindi ang munting bulag. Kinilabutan ako. Akmang bibitawan ko na ang kamay ko nang bigla siyang nagsalita, "Kuya, ang gwapo mo talaga." Ano? Hindi inalis ni Liu Ruyan ang tingin sa mukha ko. Kanina, medyo nadala-ilang ang utak ko kaya kung ano-ano ang nasabi. Sabi ko na nga ba, anong nangyayari sa babaeng to? Ngayon, pagkatapos kong mag-isip, gusto ko pa ring sabihin, "Kuya, ang gwapo mo talaga." Naiinggit talaga ako sa mga taong nakakita sa'yo noon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko, malakas at malinaw. Para maiwasan na magbago ang lalaki kapag yumaman, gawin na lang nating 66,000 bawat kain. Iniwan ni Liu Ruyan ang mga salitang iyon at umalis ng ospital. Malakas kong pinagpapalo ang mukha kong mas mapula pa sa puwet ng unggoy, pinapaalalahanan ang sarili na hinding-hindi pwedeng ma-in-love. Sobrang tuso ni Liu Ruyan, baka ang plano niya ay paibigin ako tapos ay bigla na lang akong iiwan bilang ganti. Kailangan kong laging mag-ingat para hindi mahulog sa bitag ng kalaban. Kung gusto niyang umarte, sasabayan ko siya. Basta huwag lang niya kaming guluhin ni Luping sa trabaho, ayos na ang lahat. Pagkalabas ng ospital, pareho kaming abala ni Liu Ruyan. Ang tanging pagkakataon naming magkita ay sa opisina ng presidente para sabay kumain. Ito na rin ang naging pinakamalaking sakit ng ulo ko. Marami nang ang mata sa kumpanya, at pagkatapos na nangyari sa telepono noong isang araw, iba na ang tingin sa akin ng mga katrabaho. Anumang kilos o salita ay pwedeng maging tsismis. Minsan, habang lahat ay nasa labas para kumain, balak kong dahan-dahang pumasok sa opisina para hanapin si Liu Ruyan. Sakto namang nagkabanggaan kami ni Luping sa kanto. "Saan ka pupunta?" Ay. Pagsisinungaling ko. Tumingin si Luping sa malapit na opisina ng presidente at ngumiti ng may kahulugan. "Chenze, gamitin mo ang iyong charm, pakiusapan mo si Imeth Liu na i-cancel ang overtime ngayong linggo. At saka, purihin mo na rin ako ng konti." Mabuti na lang at hindi pa alam ni Luping na ang munting bulag noon ay si Liu Ruyan. Kung hindi, wag nang sabihing purihin ko siya, siguradong hihilahin niya ako ngayon para sabay kaming mag-resign at umuwi na. Kinindatan ako ni Luping at bumulong sa tainga ko, "Chenze, si Imeth Liu ay isang dekalidad na babae, maraming lalaki sa labas ang nag-aabang sa kanya. Nasa harap mo na ang magandang pagkakataon, kung hindi mo pa iyan sasamantalahin, huwag mong sisihin ang kapatid mo kung mababa ang tingin ko sa'yo." Teka, nakalimutan ko, mula pagkabata, bukod sa munting bulag, hindi ka pa masyadong nakakasalamuha ng ibang babae. Sige, kapag hindi na ako busy, tutulungan kitang maging strategist. Pagkaalis ni Luping, na parang isang buhay na ninuno, mabilis akong pumasok sa opisina ni Liu Ruyan, parang isang igat. Nag-iinit siya ng ulam sa microwave. Ang mamahaling damit na Chanel at ang apron na may disenyo ni Peppa Pig ay medyo katawa-tawa. "Kuya, bawal ba mag-reply sa message sa inyo?" Binuksan ko ang WeChat. Pula ang 79 panandang pandagdag na notification, puro mensahe ni Liu Ruyan. "Kuya, lumamig na ang ulam, bakit hindi ka pa dumarating para kumain? Transfer 52,000. Kuya, ano bang nagawa kong ikinagalit mo? Pansinin mo naman ako, kuya. Huwag mo akong isnabin. Dahil ba sa ospital kanina, hindi ko pinakita sa iyo ang gusto mong makita. Kapag hindi ka pa dumating, magagalit na ako. Simula ngayon, hinding-hindi na ako magpapadala ng kahit isang message sa'yo." Isang minuto ang lumipas, "Kuya, inatake ka ba ulit ng hypoglycemia?" "Kuya, wag mo akong takutin, kuya." "Kuya, ayaw mo na ba ulit sa akin?" Ang pinakabagong mensahe ay ipinadala isang minuto na ang nakalipas. Kung titingnan lang ang mga mensahe, para talaga kaming magkasintahan na sobrang in love. Mula nang bumalik ako sa bansa, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang gustong gawin ni Liu Ruyan. Para bang may espadang nakabitin sa ulunan ko, hindi ko alam kung kailan babagsak. Habang kumakain, lakas loob kong inilabas ang bank card ko. "Liu Ruyan, ito na ang huli nating pagkain. 1,000,000 na buo ko na. Maghiwalay na ta, naputol ang sasabihin ko." Mula sa labas ay narinig ang boses ng mga katrabaho. "Imeth Liu, nandito kami para isumite ang joint materials." Agad akong nataranta na parang langgam sa mainit na kawali. Hindi alam ang gagawin, umikot-ikot ako. Isang segundo bago pumasok si Laxia uli, nagtago ako sa ilalim ng mesa ni Liu Ruyan.
Sunod-sunod na pumasok ang mga katrabaho. Matalas ang matanik si Yaoli, agad niyang napansin ang kakaiba. Bakit may 2 pairs ng chopsticks dito? Nga, bakit? Yumuko si Liu Ruyan at nagtama ang tingin namin. Nakakatakot ang lalim ng kanyang mga mata. Mabuti na lang at hindi ako naghintay ng matagal. Mahinang idinagdag ni Liu Ruyan, isa para sa pagkuha ng ulam. Nagpasalamat ako sa kanya sa pamamagitan ng tingin. Ngumiti ang babae, iniunat ang kamay at dahan-dahang hinaplos ang buhok ko, parang aso. Naramdaman ko ang kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko, hindi ko maiwasang manginig. Hindi naging maayos ang proseso ng pag-ulat. Wala pang 2 pahina ang naipresenta, mabigat na ang atmosfera sa loob. Siguro nauhaw na sa kasusumbat, uminom ng tubig si Liu Ruyan. Sinuwerte ako at hinila ko ang lailayan ng kanyang pantalon at sumenyas, nangangalay na ang binti ko. Sinabi ni Liu Ruyan, hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Umuwi na kayo at ayusin yan. Isang katrabaho ang prangkang nagsalita, Liu, bakit ang bait niyo yata ngayon? Dati, 1 oras niyo kaming sinusumbatan. Ngayon, 10 minuto lang. Ang ibang katrabaho ay nakangiting humila sa kanya at mabilis na umalis. Akmang lalabas na ako nang may pumasok na naman sa opisina. Kahit nakasuot ng face mask, sombrero, at salamin sa mata, halatang-halata na isang male celebrity siya, si Jay Hengxiao. Kung lalabas ako mula sa ilalim ng mesa sa sandaling ito, kahit tumalon pa ako sa ilog Huanghe, hindi ko na malilinis ang pangalan ko. Nagtiimbagang ako at umurong ulit na parang pagong. Nasa harap ko ang mahahaba at mapuputing binti ni Liu Ruyan. Inilapag ni Jay Hengxiao ang isang kahon sa mesa. Ito yung pinakuha mo sa akin mula sa brand, limited edition na pabango para sa lalaki. Ruyan, curious ako, anong klaseng lalaki ang hinahabol mo ng ganito ka-effort, tapos hindi mo pa makuha? Kinabahan ako. Sino ang hinahabol ni Liu Ruyan? Hindi ba't ako ang pinakamadalas niyang nakakasalamuhang lalaki? Umisi si Liu Ruyan. Hindi mo rin naman nakuha yung male assistant mo, di ba? Tumawa si Jay Hengxiao ng 2 beses at marahang tinapik ang mesa. At least, hindi ako iniwan ng walang pasabi sa loob ng 7 taon. Hindi ako uminom ng alak hanggang sa magdugo ang sikmura para sa isang tao. Muntik nang mamatay sa sobrang lamig sa kalye. At lalong hindi ako tumatawag araw at gabi sa isang numerong alam kong wala nang gumagamit. Mas lalong hindi ko itinuring na kayamanan ang isang singsing na ilang sentimo lang ang halaga. At hindi ko pinalagyan ng banner ang lahat ng bus at taxi sa buong syudad para hilinging bumalik siya. Sinasabi mong kamumuhian mo ang taong iyon habang buhay, na pagbabayarin mo siya, pero kapag nagpakita na siya, lahat ng uri ng hindi disenteng paraan, pagiging green tea, pang-aakit, paggastos ng pera, ginagawa mo. Ruyan, nagsisisi talaga akong ipinagmalaki kita sa mga kaibigan ko bilang pinaka-rational na taong nakilala ko. Teka! Ang taong sinasabi ni Ji Hengxiao, hindi kaya ang tatay ko? Kinuskos ni Liu Ruyan ang kanyang sentido. Hindi na ako pwedeng makipagtulungan sa iyo sa mga chismis. Nakahanap na ako ng ibang mas bagay sa iyo. Hindi na kailangan. Nagpaplano na akong ipaalam sa media na gusto ko ng lalaki. Kahit mabawasan pa ang fans ko. Pwede naman akong mag-quit sa showbiz at umuwi para pamahalaan ang yaman ng pamilya. Ang pinakamahalaga ay sundin ang sarili mong kagustuhan. Kaysa manghula, mas mabuting umamin na lang ng direkta. Tama ba ako, gwapong nakatago sa ilalim ng mesa? Sumilip ako. Nasa may pintuan na si Jay Hengxiao, bumubulong-bulong, ang gulo talaga ng mga straight. Kuya, ano nang gusto mong sabihin sa akin? Hawak ng mga daliri ni Liu Ruyan ang bank card na dala ko. Nandyan ang 1 milyon para sa separation fee. Inunat ko ang naninigas kong mga braso't binti. Kaya pumayag kang kumain kasama ko, para lang makalikom ng pera para iwan ako. Tumango ako tapos umiling. Isang kamay ni Liu Ruyan ang nakasandal sa mesa, kinulong ako sa pagitan niya at ng mesa. May 2 maliit na biloy na lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Hiwalay o hindi? Totoo ba lahat ng sinabi ni Ji Hengxiao? Sobrang lapit namin, hindi ko kayang tumingin ng diretsyo kay Liu Ruyan. Totoo. Chenze, gusto mo ako. Pero natatakot kang ginagantihan lang kita, na lahat ng kabaitan ko ay pakitang tao lang.
At nag-aalala kang lalo kang mahuhulog, kaya nagmamadali kang kumawala sa akin, tama? Napangiti si Liuruyan nang may pagka-helpless. Tamad niyang ipinatong ang baba sa balikat ko. Kuya, hindi mo ba alam na hindi kayang pekin ang pag-ibig? Ang tagal na, hindi ka pa rin ba naniniwala? Nahuli ako, lalo akong nailang. Kalokohan, hindi kita gusto. Kuya, pwede mo bang ipaliwanag kung bakit lahat ng private photos na pinadala ko sa iyo ay nakasave, nakaayos pa at mailabel? May para sa umaga pagkagising, may para sa gabi. Namula ang buong mukha ko, hindi makapaniwala. Liuruyan, pinakialaman mo ang album ko. Kahapon pagkatapos kumain, nakalimutan mong i-exit yung page. Hindi ko sinasadyang makita. Medyo nagdududa pa rin ako. Sinasabi mong gusto mo ako. Noong bulag ka pa, bakit lagi kang tumatanggi? Mahina ang tawa ni Liuruyan. Kuya, noon, kaka-16 ko pa lang. Natural lang na medyo mahiyain ako. At saka, nagalit ako noon kasi akala ko katawan ko lang ang habol mo, hindi mo ako gusto. Siguro kung hindi nabulag si Liuruyan, makikita ko noon ang nag-uumapaw na pag-ibig sa kanyang mga mata. Pero kung hindi siya nabulag, malamang hindi kami magkakaroon ng ugnayan habang buhay. Minsan, ang tadhana ay talagang kakaiba. Si Liuruyan noon ay 16 na, mahiyain na parang kuneho. Ngayon, 26 na siya, isang ganap na tusong demonita. Dahan-dahan kong binalikan ang nakaraan. Liuruyan, sinadya mong imbitahan si Jae Heng Xiao sa oras ng pagkain, di ba? Para marinig ko ang usapan ninyong dalawa? Mabilis na umamin ang tusong demonita. Kung hindi ganoon, paano ko maaalis ang mga pagdududa mo? Kuya, inaamin ko, naisip ko talagang gantihan ka. Pero nang mahimatay ka sa harap ko, dahil sa hypoglycemia, nalaman kong hindi ko talaga kayang hayaan kang magkamali ng akala at matakot. Pasensya na. Pero gustong-gusto talaga kita. Kuya, wag mo na akong bitinin, bigyan mo ako ng malinaw na sagot. Hiwalay o hindi? Kung maghihiwalay tayo ngayon, mawawalan ako ng 1,000,000. Pero kung hindi, lahat ng pera ko ay sayo. Kung kailangan mo, pwede ko agad ayusin ang property transfer. Matagal na palang pinlano ni Liuruyan ang lahat, hindi talaga niya ako binigyan ng pagkakataong tumanggi. Nang makita niyang nag-aalangan ako, bumulong ang babae sa tainga ko. Siyempre, pati ako, sa iyo. Kuya, hindi mo na kailangang tingnan ang mga litrato ko sa gabi. Liuruyan. Hinampas ko ang braso niya. Nagkunwaring nasaktan ang babae at kumunot ang noo, itinaas ang namumula niyang kanang kamay. Ayos ka lang ba? Naramdaman ko ang matinding konsensya. May problema, hindi ako makakain. Subuan mo ako, sige na. Gabi na, maraming tao sa labas ng bintana. Bawat subo ko kay Liuruyan, kinakabahan ako at tumitibok ang puso ko. Pagkatapos kumain ng may kaba, hindi ko na talaga matiis ang sobrang init na tingin ni Liuruyan. Nagpalit ako ng paksa. Tara na, mag-meeting na tayo. Sa meeting, lahat ay nag-aalala sa kanang kamay ni Liuruyan. Kinagat ng aso. Tumingin si Luping sa akin na halos isubsob na ang ulo sa mesa, may pahiwatig. Anong aso? Nakita na ba natin? Sabi ni Liuruyan, border collie. Hindi ko na napigilan. Sa labas, kalmado ako, pero sa ilalim ng mesa, marahan ko siyang sinundot. Natapos ang meeting sa hapon, paunti-unting nagsialisan ang lahat. Napansin kong walang ginagawa si Liuruyan, hindi nag-aayos ng gamit at wala ring balak umalis. Nakatitig siya sa akin, ang kanyang magagandang mata ay kumikinang. Kuya, uwi na tayo. Pinigilan ko ang sarili ko. 4:00 pa lang. Walang pakialam na sinabi ni Liuruyan, pahinga muna sila ngayon. Nararamdaman kong hindi tama ang kiuwi na tayo ni Liuruyan. Akmang tatanggi na ako nang marinig ko siyang dahan-dahang nagsalita, kung hindi sasama si kuya sa akin umuwi, malulungkot ako. Alam mo na, kapag nalulungkot ako, gusto kong pag-overtime in ang mga empleyado at magpatawag ng meeting. Hindi pa ako nagsasalita, narinig ko ang sabay-sabay na sigaw mula sa labas ng conference room. Sumama ka na sa kanya umuwi. Ang pinakamalakas sumigaw ay si Luping. Hindi pala sila umalis, nakikinig lang sa labas ng pinto. Natulala ako, hindi makagalaw. May mga taong mukhang buhay pa, pero sa totoo lang, matagal nang wala. Pag-uwi, gusto kong kumain ng prutas. Hindi pa nahuhubad ni Liuruyan ang kanyang coat, kumuha siya ng cherries sa ref para hugasan. Patago kong binuksan ang itim na plastic bag na dala niya mula sa supermarket kanina. Nang makita ko kung ano ang laman, akmang hahawakan ko na ang doorknob nang marinig ko ang boses ni Liuruyan mula sa likuran. Saan ka pupunta, kuya? Lalabas lang, magpapahangin. Babalik din agad. Tumingin si Liuruyan sa bag na naggalaw sa mesa. Nang bahagya ko nang mabuksan ang pinto, lumapit siya at isinara ito. Tamad siyang sumandal sa hamba ng pinto. Kuya, ang mga batang nagsisinungaling ay hindi mabuti.
Sa harap ko, dahan-dahang hinubad ni Liuruyan ang kanyang coat at kinalas ang mga buttons. Agad na namula ang gilid ng kanyang mga mata. Kuya, iniwan mo ako ng 7 taon, gusto mo na naman ba akong iwan ulit? Maputla akong nagpaliwanag, hindi naman sa ganoon. Luha ng babae, pampagana ng lalaki. Nang umiyak si Liuruyan, pakiramdam ko ay buong mundo ang may utang sa kanya. Parang sinapian, hinila niya ako papasok sa kwarto. Kuya, alam mo ba, kapag hindi nakakakita ang mata, nagiging mas sensitibo ang ibang pandama? Kaya lahat ng pang-aasar mo sa akin noon ay pagsubok sa aking limitasyon. Nang bahagya akong makaramdam ng awa, napansin kong ginagamit ni Liuruyan ang kurbata ko para takpan ang aking mga mata. Ang kanyang boses ay malambing ngunit hindi matatanggihan. Kuya, pasaway ka. Kailangan mo akong bayaran. 7 taon, 7 beses. Hindi pwedeng kulang kahit isa. Naramdaman ko ang malambot na dampi sa aking labi. Ang hangin sa ilalim ng kumot ay paunti-unti nang naubos. Sa labas, nagsimula ng umambon. Ang mga usbong ng bulaklak ay umiindayog sa hangin. Hindi nagtagal, lumakas ang ulan, bumuhos ng malakas. Isang ibon ang mahinang humuni at lumipad pa itaas sa mga ulap hanggang sa mag-umaga. Bakit hindi kita mamimiss? Sa bughaw na langit, dinig ang hangin. Puno ng sariwang bulaklak ang tanawin.